Maganda at pinagpalang hapon po sa buhay po ng bawat isa po sa inyo pong lahat. Sa una, sa ating nanay, Pastor Richie Detradan, at sa mga kapastoran, pastora at pastor, praise God. Palakpakan naman po natin ang Diyos sa mga buhay. Ito po yung ating kasama sa araw po na ito at sa mga darating pang mga araw. Kaya nagpapasalamat tayo sa kanilang mga buhay. At higit po sa lahat, sa inyo po mga buhay, mga panauhin po natin, mga delegates yun sa youth camp na ito. Binabati po namin kayo na kayo po ay welcome po sa aming mga buhay, sa gawain ng Lord, sa bayan po na ito. That's why tayo ay narito. Amen po ba? Amen. Praise God. Bigay po natin yung palakpak po natin sa ating So sa akin po mga kamanggagawa, sa mga youth leaders, sa boy po ni Pastor Catherine Caldeca, Estrella, and then si Pastor Calgura, ay acknowledge sa presence po nila, mga full-time, mga staff, at yung po mga worshiper, mga talagang mga committed. Amen? At yung mga behind the scene, yung mga nagluluto. Kumain po ba kayo? Amen. Salamat naman po sa Lord. Kumain nga po. Pero sige po, mamaya bawi po kayo. So yun po, masaya po kami na kayo po ay nakarating. Amen. Sa biyaya po ng ating mahal na Panginoon. So yun po. Sa hindi po nakakilala po sa atin, ako po si Pastor Michael po. Kinabagan ng Lord para mangaral po sa inyo or mag-lead sa buhay po ng bawat isa po sa atin. Amen po ba? Okay lang po ba yun? Amen. Dahil alam ko po hindi naman natin ginusto ang bagay na ito. Pero alam ko po, ito yung plinano po ng ating mahal na Panginoon. Kaya sa katabi mo, plinano yan ng Panginoon. Plinano ka ng Diyos. Kaya super blessed po tayo. Sa may tema po, ano pong tema natin? Letting your will be done. Amen. We are letting your will be done. So, yun po yung i-share po natin sa hapon po na ito. Dito po tayo, magbukas sa Mateo chapter 26. So, yung i-share ko po sa inyo, yung word po na letting your will be done. Amen. Kaya, I'm excited. Sabihin mo nga sa katabi mo, I am excited. Amen. Hindi ko ba excited yan? Matthew chapter 26, verse 36. Meron po silang inanda ay yung na meron po kayo mabasa sa mga hindi po nakapadala ng kanilang banal na kasulatan. So, praise God, meron pa rin pong darating. Amen. Kaya excited po tayo, madadagdagan pa po tayo. Amen po ba? Kaya, expect lamang po tayo ng dakilang bagay dahil ito ay umpisa pa lamang po. Yan, praise God. Sige po, tayo may magbasa. Sige po, basahin ko na. Nang magkagayoy, dumating si Jesus na kasama sila sa isang dako na tinatawag din Gethsemane at sinabi sa kanyang mga alagad, magsiupo kayo rito samantalang ako'y pumaroon doon at manalangin. Amen. Magbasa po tayo. Next po. At kanyang isinama si Pedro at ang dalawang alagad ni Zebedeo at nagsimula siyang namangalaw
at ng lumong totoo. Nang magkagayoy sinabi niya sa kanila, namamanglaw na lubha ang kaluluwa ko hanggang sa kamatayan. Mga tira kayo rito at makipagpuyat sa akin. At lumakad siya sa dako paroon at siya ay nagpatira pa at nanalangin at nagsabing, Ama ko, kung baga maaari ay lumpas sa akin ang sarong ito. Gayon may huwag ang ayon sa ibig ko, kundi ayon sa ibig mo. At lumapit siya sa mga alagad at sila'y kanyang naratnang nangatutulog at sinabi kay Pedro, hindi kayo maaaring magpuyat sa akin ng isang oras? Kayo'y mga puyat at magsipanalangin upang huwag kayong magsipasok sa mga tukso. Ang Espiritu sa katotohanan ay may pag-ibig na dapat mahina ang laman. Praise God. Hanggang ano po ba yun? Hanggang 46 po yun. Paano na nabasin natin? 42 pa lang. Sige po, forward pa natin. Muli siyang Muli siyang umalis na bilang ikalawa at nanalangin na nagsasabing, Ama ko, kundi maaaring makalampas ito, kundi inumin ko mangyari nawa ang iyong kalooban. At siya'y nanabig na muli at naramnan silang nangatutulog sapagkat bibigatan ang kanilang mga mata. Last verse po. 44, sige po. At muli silang iniwan at umalis at nanalangin bilang ikatlo na sinabing muling gayon ding mga salita. Na magkagayon lumapit siya sa mga alagad at sinabi sa kanila, Mga tutulog pa ba kayo? At nagpapahinga, narito na, malapit na ang oras at ang anak ng tao ipagkakanulo sa mga kamay ng mga makasalanan. Magsitindig kayo, hayo na tayo, narito na, malapit na ang magkakanulo sa akin. Amen. Praise God. Palakpakan nga po natin ang salita ng Diyos. So, may word po na letting your will be done. May kukunin lang po ako sa tema po natin. So, yun po yung gusto kong bigyan po ng tingin po sa buhay ng bawat isa na maging po ang ating mahal na Panginoon po ay nanalangin din naman, kagaya po natin. Amen. At siya po ay may kasama, yan po si Pedro sa bundok of Gethsemane. Siya po yung nanalangin, gabi po noon, kaya po, sabi po ng Lord, pupunta ako doon, dito kayo, nanalangin kayo at mananalangin din ako doon. Amen po. Dahil ang Lord po kasi, amen, tama po ba pag nananalangin ng Panginoon, ayaw niya po yung bang meron pong distraction. Amen po. Kaya po siguro, dinala po tayo talaga ng ating mahal na Panginoon dito dahil hindi po tayo madidistract po dito amin sa ating mga ginagawa sa ating mga bahay. So dito po malaya tayo makapanalangin kagaya ng ating mahal na Panginoon. Kaya naman, nag-umpisa po yung puso po ng ating mahal na Panginoon na malungkot. Amen? Ano po ba yung word na sa English po ay began to be sorrowful. Amen. Namanglaw. Sorrowful. Namanglaw po ang ating mahal na Panginoon. Bakit po? Kasi darating kasi yung time na nadadama niya na in the spirit sa buhay niya na malapit na siyang ipagkanulo sa kamay ng mga makasalanan. Amen. Kaya ang Lord, nadadama niya po na ito na, malapit na. Kasi yung tema po natin, may done, be done. Ganun din po ang nararamdaman niya. Ito na, malapit na. Nadadama ko in the spirit na malapit na akong ipagkanulo. In short, malapit na akong mamatay. That's why sabi niya po, nag-pray siya. Anong pray niya? Ama. Ayan. Diyan po tayo sa 3 beses po kasi siyang nanalangin po dyan. At basahin ko po ulit sa inyo. Ako'y halos mamamatay sa tinding kalungkutan, maghintay kayo rito.
Lumayo siya ng kaunti, nagpatira pa siya at nanalangin. Paano po ba yung nagpatira pa? Di ba po yung pag nagpapatira pa po, di ba nakaluhod pong ganyan? Sabay, yung mukha po nakasubsob po sa semento. Tama po ba? Nakasubsob pong ganyan. Ganyan po under pag manalangin po. Kaya, kung meron po kayo nakikita mga kapatid na ganyan, hindi, ano po yun? Behavior po yun ng ating mahal na Panginoon. Bakit kasi? We are living like Jesus by the grace of God. Tinutularan natin ang ating mahal na Panginoon. Wala pa man tayo sa ganung bagay, pero may goal tayo. Sabihin mo nga sa katabi mo, may goal. May goal tayo na yung naisin natin yung bang nagawa niya ay gawin natin. Kung paano siya nagmahal sa God the Father, kung paano siya nagpatira pa, nanalangin. Bakit po siya nanalangin? Ayan. Sabi po dyan, Ama ko, kung maaari po, ilayo ninyo sa akin ang kopang ito. O sa ibang translation, saro. Ibig sabihin po, kumbaga yung bang kopa po na mapait po na, alam niyo po yun, kumbaga sa wine, sobrang pait ng pagdurusa. Kasi yun po yung nararanasan na po natin mga Panginoon. Ngunit hindi po ang kalooban ko. Una, ang sabi niya, Panginoon, ilayo mo. Ama, ilayo mo. Kung maaari po. Nakukuha po ba? Amen. Ilayo mo kung maaari. Ngunit, bigla po siyang nanalangin, binawi niya na, ngunit, hindi ko kalooban. Sabihin niyo nga po sa sarili niyo, ngunit, hindi ko kalooban. Ganyan po, ngunit hindi ko kalooban, kundi kalooban mo. Kaya po, we are letting the will of God be done. Pag ang Panginoon, hinahayaan niya rin po yung Diyos na kumilos, gumawa sa Kanya pong buhay. Amen? Kahit po, alam naman po natin, mahirapan po ang Panginoon. Pero dahil po sa kanyang earnest prayer, na nanalangin po siya, ayan po. Pinagtagumpay po siya ng Panginoon in short. Amen po. Praise God. So began to sorrow and very heavy. Naranasan na po ba natin ito, yung sorrowful and very heavy? Alam niyo po, hindi naman para pagkwentuhan po yung ating mga pakiramdam. Ngunit, naunawaan ko po na dumating po kayo sa punto ng bagay na gano'n. Sorrowful, namamanglaw, at sobra po kayong nabibigatan. Bakit po? Hindi dahil sa anumang bagay, kundi very challenging po pumunta po sa ganitong gawain. Tama po ba? Amen. Andyan yung walang expenses, malayo, marami pong tayong mga dapat gagawin, at yung mga side pa na maraming dahilan para hindi pumunta. Pero, ayun po, kumbaga, dumating rin po tayo bago dumating yung youth camp na to, namanglaw po tayo. Amen. Do you believe na namanglaw rin po kayo? Hindi, ang nakita ko po yung nag-youth camp po tayo ngayon, hindi po yung excited. Yung iba excited, pero yung iba talagang para bang kabigatan sa kanila. Amen. Yung dala po ba na maraming dahilan para hindi sumama, hindi pumunta. Kumbaga, in short, naranasan din po natin to. Pinaranas po sa atin to ng Panginoon. Amen. Pinaranas po yan ng Panginoon. Amen. Kasi sabi nga po natin na, Lord, kung nararanasan po namin ito, siguro po sila rin po yung mga kabataan na nakakaranas ng ganitong bagay. Amen. Ibang kabigatan na. Bakit ganito? Pero alam niyo po, ito po yung dapat nating makita eh. Yung po bang nakapanalangin po tayo na